pakikipagrelasyon, may aral ang Diyos dyan. Kahit anong relasyon, may aral. Unang-una, dapat mong maintindihan yung nasa Kawikaan 22:24. Ganito sinasabi ng kasulatan. Huwag kang makipagkaibigan sa taong magagalitin, at sa mainiting tao ay huwag kang sasama. Bakit? Baka ka matuto ng kanyang mga lakad at magtamo ng silo sa iyong kaluluwa. Ayan, maliwanag yan. Hindi basta ka nakikipagkaibigan o nakikisama. Sabi, huwag kang makipagkaibigan sa taong magagalitin. Yung hot-headed. Ano? Yung laging galit. At sa mainiting tao, huwag kang a furious man. Huwag kang sasama. Sabi niya. Baka matuto ka ng kanyang lakad at magtamo ng silo sa iyong kaluluwa. Yan, aral na ng Diyos yan. Hindi ka basta nakikipagkaibigan o nakikisama. Opo. Lalo na kung makikipagrelasyon ka parang boyfriend or girlfriend. Kung mo ba maganda, okay na sa'yo. O kung mo pogi, baka lasengko naman. Pogi nga, barkada naman ang aatupagin, kawawa ka naman. Pakinggan nyo, sa 23:20 ng Kawikaan. Huwag kang mapasama sa mga mapaglango, sa mga mayamong mangangain ng karne. Mga lasenggo, naku, mahirap kasama sa buhay yan. Sabi ng Diyos, huwag kang sasama riyan. Kung akong babae, hindi ako mag-aasawa ng lasenggo. Lahat ng kalbaryo sa buhay, Opo. ang asawa mo, lasenggo. Mahirap mapigil yan lasenggo dahil addiction yan eh. Opo. Yung addiction sa alcohol, yung lasenggo, napakahirap niyan. Sa karanasan ko sa pag-akay ng tao, maliban talaga lang na sumasampalataya, napakahirap magbago niyan lasenggo. I'm speaking out of experience. Sa meron na pong mag-aapat na taong pag-akay ko sa mga tao, pinakamahirap akayin lasenggo. Lasenggo. So po yan. Kaya ngayon din naman sa sa pakikisama sa merong mga iba-ibang bagay na sinasabi sa Biblia na dapat kang cautious sa pakikisama o pakikipagrelasyon. Halimbawa, meron ka nakitang babae maganda, madaldal naman. O kaya matabil. Opo. O kaya masyadong gusto palagi diskusyon. Ay, sabi ng Biblia naman doon, Kawikaan 21:19. Lalong maigi ang tumahan sa ilang na lupain kaysa makisama sa palatalo at magagaliting babae. Biro mo, mas mabuti pala mamundo ka na eh. Kesa makisama ka sa isang babaeng palatalo. Gusto lagi daldalan, away, magagalitin pa. Paano ba sa English yun? It is better to dwell in the wilderness than with a contentious and an angry woman. Contentious, gusto laging may diskusyon. Lagi gusto siya bida at laging galit. It is better to dwell in the wilderness than with a contentious and an angry woman. Kaya may mga aral ng Diyos para malaman mo kung titignan mo pagka ganito na, didistansya ka na. Ganyan ang ibig sabihin niya. Meron talagang mga aral, kapatid. Alam mo ang ugat nito, kasi ang gusto ng Diyos, huwag kang ma-spoil nung masamang sasamahan mo. Nasa 13:20 ng Kawikaan. Pakinggan mo. Tumakad ka na kasama ng mga pantas na tao at ikaw ay magiging pantas. Ngunit ang kasama ng mga mangmang ay mapapariwara. Hiro mo yun? He that walketh with wise men shall be wise, but a companion of fools shall be destroyed. Ang kasama ng mangmang mapapariwara. Alam mo kasi kung bakit mapapariwara? Bakit po? Nandun sa unang Korinto 15, sinasabi sa 33 ang ganito. Huwag kayong padaya. Ang masasamang kasama ay sumisira ng magagandang ugali. Evil communications or evil comrades corrupt good manners. Ang sabi ng Biblia. Huwag kayong padaya, ang masasamang kasama sumisira ng magagandang ugali.
Kahit na meron ka pang magandang upbringing sa pamilya, pag ang napagkasama mo later ay masasamang kasama, ay masisira yung naitanim na magandang ugali sa'yo ng pamilya mo.